Arestado ang isang 32 anyos na lalaki matapos makumpiskahan ng baril at bala sa ikinasang search warrant operation ng mga otoridad sa barangay Kasungsong, Guimba, Nueva Ecija noong May 25, 2026. Pinangunahan ng magasanib na pwersa ng Guimba Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO at 303rd Maneuver Company RMFB3 ang operasyon sa bisa ng search warrant na inilabas ng Regional Trial Court Branch 32 sa Guimba. Sa isinagawang paghahalughog sa tahanan ng suspek na residente ng Purok 2, Barangay Kasungsong, nakumpiska ang isang caliber 45 pistol, isang magazine para sa naturang baril at isang live ammunition ng kaparehong kalibre. Agad na inaresto ang suspek at kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon kay NEPO Provincial Director Police Colonel Richie R. Claraval, mahalagang bahagi ng kampanya ng kapulisan laban sa kriminalidad ang pinagting na operasyon kontra loose firearms upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa buong Nueva Ecija. Formal nang pinasinayaan ng Philippine Veterans Affairs Office o PVAO at Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center o PJG-MRMC ang Major 1 Pahota Veterans Award na nakalaan para sa mga veterano at kanilang mga dependents. Layunin ng proyekto na mapalakas pa ang serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipinong veterano bilang suporta sa adhikain ng gobyerno na mapabuti ang akses sa dekalidad, inklusibo at makataong serbisyong medikal. Sa isinagawang inaugurasyon, muling tiniyak ni PJG-MRMC Medical Center Chief Jose Ravinal Austria ang patuloy na suporta ng paggamutan sa mga veterano at kanilang pamilya. Ayon kay Austria, buong pusong ihahatid ng ospital ang anumang serbisyong makatutulong sa mga veterano at kanilang mga kaanak. Ang bagong pasilidad ay mayroong 15 hospital beds, isang isolation room para sa mga may nakakahawang sakit at iba pang mahalagang pasilidad na magsisilbi sa pangailangang medikal ng mga veterano. Pinuri naman ni Department of Health Facility Development Bureau Director Melissa Sena ang pamunuan ng ospital at mga katuwang na ahensya sa pagtatatag ng naturang ward para sa mga veterano. Binigyang diin din ni Department of National Defense Undersecretary at PVAO Administrator Reynaldo Mapago ang kahalagahan ng patuloy na pagpapatupad ng mga programang nagtataguyod sa kapakanan ng mga veterano ng bansa. Ang Veterans Award ay ipinangalan kay Major 1 Pahota, isang bayani noong ikalawang digmaang pandaigdig at dating pinuno sa ilalim ng Luzon Guerrilla Army Force na naging mahalagang bahagi sa matagumpay na paglaya ng mahigit 500 American prisoners of war sa makasaysayang raid sa Camp Pangatian sa Cabanatuan City. Sa pamamagitan ng bagong pasilidad, patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ang healthcare infrastructure at serbisyong medikal para sa mga veterano bilang bahagi ng layunin ng bagong Pilipinas tungo sa mas malusog at matatag na bansa. Nagsagawa ang Department of Science and Technology, Provincial Science and Technology Office of Nueva Ecija, katuwang ang Central Luzon State University ng isang pagsasanay hinggil sa pagproseso ng mga produktong mula sa malagkit na bigas para sa mga miyembro ng Zaragoza People's Agriculture Cooperative noong May 14, 2026. Layunin ng naturang pagsasanay na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga miyembro ng kooperatiba sa paggawa at pag-develop ng mga value-added products mula sa sticky rice o mas kilalang kakanin.
Sa kasalukuyan, gumagawa na ang kooperatiba ng malagkit na bigas at harina nito at patuloy na naghahanap ng iba pang oportunidad upang mapalawak ang kanilang hanay ng produkto sa pamagitan ng mga pagkaing napuproseso mula sa kanilang pangunahing ani. Naging tagapagsalita sa aktibidad si May V. Villavisa ng CLSU kung saan ibinahagi nito ang tamang paraan ng paghahanda at pagproseso ng iba't ibang produktong gawa sa malagkit na bigas tulad ng espasol, suman at ube, bibingkang kanin. Ipinapakita rin sa pagsasanay ang mga praktikal na teknik sa pagproseso at mga paraan upang mapataas ang halaga ng kanilang produkto na maaaring makatulong sa pagpapalawak ng kanilang kabuhayan at negosyo. Ayon sa DOST Nueva Ecija, bahagi ito ng kanilang patuloy na pagsisikap na mapalakas ang kakayahan ng mga kooperatiba at lokal na negosyo sa pamagitan ng agham, teknolohiya at inobasyon upang makalikha ng mas matatag at napapanatiling kabuhayan.